Ayan mga kaibigan, dumating na yung ating gamot na kakabibili lang, no? Ayan, so, i-check natin yung expiration date. Of course, kaibigan, kasi nga leading pharmacy, sure tayo na hindi po expired ang kanilang mga gamot at genuine pa. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy weekend everyone. Ito na naman ang yung life coach at kaniko partner, Ate GB. Ayan, so postura tayo ngayon kaibigan kasi naman mag-grocery ako mamaya, mamalingki na rin. Dahil weekend, their friends, alam nyo naman pag weekend, halos ubos po yung ating mga paninda, yung ating stocks. Kasi from Monday to Friday, kaibigan, maraming namimili, no? Medyo malakas yung ating bentahan. Thank you so much, God. At ngayon, naghihintay tayo sa mga friends natin, no? Na magbabayad ng utang kasi weekend, bayad, utang day. So, before that, kaibigan, no? Katulad nyo nakita sa aking intro, ayan, pag-usapan po natin yung isa sa mga fast-moving products ngayon sa Sari-Sari Store, which is yung gamot mga kaibigan. Kaya minumungkahi ko talaga na magtinda kayo ng gamot sa inyong tindahan kung hindi po kayo nagtitinda. At alam ko kaibigan, hindi po dapat tayo magtinda ng mga gamot. May narinig po ako kaibigan na bawal magtinda ng mga gamot ang isang Sari-Sari Store. Naisipan ko na rin noon kaibigan na hindi magtinda ng gamot. Pero bakit pa rin ako nagtitinda? Kasi nga mismo si Ate GB kaibigan ay kailangan ko po ng gamot kasi marami akong sakit. And then, there were many times kaibigan na yung aking mga kapitbahay dito sa aking tindahan, naghanap sila ng gamot at wala akong tinda. Kasi nga naisipan ko talaga noon na tumigil kasi nga hindi dapat magtinda ng gamot sa isang Sari-Sari Store. Pero bakit ko pinapatuloy pa rin kahit medyo sabi nila pinagbabawal? Kasi naman kaibigan ang hirap, no? May maghanap, tapos wala kang maibigay, di mawalan tayo ng customer. At ito pa, yung mga kapitbahay natin kaibigan, especially sa gabi, which is yung mga pharmacies doon sa city, close na, yan kakatok sila sa ating tindahan, masakit yung ulo nila, masakit ipin nila, bigla sila nagkaroon ng lagnat, bibili ng gamot, tapos wala tayong gamot, o diba? So, kahit ako kaibigan, alam ko na hindi talaga, no, hindi maganda magtinda ng gamot sa Sari-Sari Store kasi hindi naman tayo pharmacy, nagtitinda pa rin ako ng gamot kaibigan. Maganda ito kaibigan, nakakatulong tayo sa ating mga kapitbahay na may sakit at nakakatulong sila sa atin dahil medyo may kita tayo sa gamot, di ba? But din again kaibigan, sana wag niyo akong ibasya. Alam ko sa movie o ibasya Ate GB. Yan, kasi nga hindi talaga tayo dapat magtinda gamot sa ating Sari-Sari Store. Pero kahit na hindi pwede kaibigan, magtinda pa rin ako. Basta, yung itinda natin na gamot, yung mga hindi kailangan ng resita ng doktor, hindi prescription medicine, okay? 'Di ba may mga gamot na kailangan talaga ng resita? Kaya tayo magtinda tayo ng gamot nang hindi wala nang kailangan ng resita, yung mga Newzip, Biogesic pang sakit sa ulo, sakit sa ipin, lagnat, o 'di ba? Yan yung mga simple na gamot lang kaibigan. Meron nga akong itinitinda ng gamot dito, ipapakita ko mamaya, baka i-bash niyo ako, pero explain ko sa inyo kung bakit nagtitinda pa rin ako ng gamot ito, no? Kahit pinagbabawal. Hindi naman illegal drugs talaga, okay? So, kaibigan, sana samahan niyo si Ate GB sa aking video ngayon, kasi ipapakita ko rin sa inyo yung teknik ko, kung paano ko dinidisplay yung aking mga gamot na mabilis lang makita pag may maghanap na customer, makikita agad, may bigay ka agad kay customer, may technique tayo dyan kaibigan para hindi tayo mahirapan at hindi na maghintay na magtagal si customer. Kaya sana, panoorin nyo hanggang dulo ang video natin GB at sana don't skip the ads kaibigan. Malaking tulong po sa amin ng aking family ang pag hindi nyo pag-skip ng ads. Ang sana kaibigan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana mag-subscribe ka na kay Ate GB and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa ating pagsinso. Ang sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. So ngayon mga kaibigan, kasi marami po ang naghanap ng mga gamot, ito po yung lalagyan ng gamot ni Ate GB, no? Ayan, so na may mga letters na po yan, their friends, at dito yung mga pangalan ng gamot sa takip at yung prices nila. So madali lang paghanap mga kaibigan. Pag may maghanap sa iyo ng diet tabs, dito ka sa letter D. Tapos para malaman yung presyo, ayan dito. Pag may maghanap ng Biogesic, syempre dito ka sa letter B, Biogesic, and dito yung prices, Biogesic, ayan. So ito yung mga lalagyan ko ng gamot kaibigan at naglilista po ako ngayon ng mga wala na or kaunti na lang na stocks. So, binubuksan ko isa-isa, chine-check ko po ito, their friends, kung ano yung mga gamot na wala na po. Or talagang kaunti na lang. So, before tayo maubusan, kaibigan ha, mas maganda talaga, before tayo maubusan, maka-stocks na po tayo. Pero minsan, kaibigan, no, may pagkakataon talaga na si Ate GB po ay naubusan ng mga stocks. Kahit marami po yung aking stock ng mga gamot,
minsan naubos talaga, lalo na pag may client o customer tayo na bumibili ng bultuhan their friends. Ayan, so ito yung mga gamot ko kaibigan, nilista ko na. Yung hindi fast moving, kaunti lang bibilin ko kaibigan dahil baka matingga no, yung ating puhunan. So yung mga fast moving na gamot kaibigan, yung mga gamot para sa sakit, no, sakit ng ulo, sakit ng ngipin, lagnat, yun po yung mga fast moving. Kaya yun ang damihan ni Ate GB. So ngayon, tapos na ako sa letter A, letter B, walang letter C, letter D, dear friends. Tapos na ako sa letter D. Ngayon dito tayo sa letter E at saka F. So ito yung mga gamot kaibigan na pangalan. Titingnan ko no, kung meron pa bang, meron bang Enervon, Flanax. Kung wala ay maglista na si Ate GB. Ayan. So meron pa namang Flanax, merong Enervon, walang Imodium. Ayan. So ilista natin yung mga wala, dear friends ha. Ilista natin sila para pag may maghanap, may bigay tayo. And aside sa gamot kaibigan na bibili natin mamaya, dumating pala si grocery, no? Ayan, so dumating si grocery. Flex ko lang kada, mabilisan lang ito. I-flex ko lang si grocery kaibigan, no? Ayan, pang-motivation. Ayan, ayan. So, ayan. So, ito si grocery kaibigan. Ano ito siya? 7 siya boxes. Na-display na yung iba kanina, naroon yung 3 boxes, their friends. Itong 4 hindi pa na-display kasi nga busy si Ate JB. So, unahin ko muna yung mga gamot, their friends. Pagkatapos ng malista ng gamot, kung anong wala, mabili ito sa pharmacy, leading pharmacy, their friends. Yun yung grocery, balikan natin. Ito yung ginagawa ko kaibigan, no? Mag-check ako sa mga, kung ano ang meron sa grocery, no? Yung nasa loob ng delivery sa mga boxes. Para ma-check ko talaga kung kompleto ba. Ayun kaibigan na, tapusin na muna ni Ate GB itong paglilista natin ng gamot. Kasi nga, marami, fast moving ang mga gamot kaibigan. Hindi naman masasabi ni Ate GB na happy ako na fast moving ang gamot. Kasi pag fast moving ang gamot, ibig sabihin, marami ang mga kapitbahay natin na may sakit. O diba, hindi naman maganda yun. Pero talaga naman kasi kaibigan, fast moving ang gamot. Siguro dahil sa climate, sa umaga, dear friends, napakainit. Tingnan nyo, no, mainit kaibigan. Then pagdating ng hapon, biglang uulan. Yeah, so kayo kaibigan ha, magdala kayo ng payong parati, no? And eat healthy food. So bumili nga pala kami kanina kaibigan ng pipino, bumili kami ng papaya, bumili kami ng apples. Ayan, para healthy tayo kaibigan, no? Ang hirap pag may sakit ka. Medyo mahal po sila nowadays kaibigan. Iwan ko kung bakit mahal yung mga prutas, pero bili pa rin tayo, no? Kasi nga bawal magkasakit. So kaibigan, tatapusin na muna ni Ate Jimmy yung paglilista, baka magsarado yung pharmacy. See you later guys. Pagdating ng gamot, i-flex ko. Okay? Ayun mga kaibigan, dumating na yung ating gamot na kabibili lang, no? Ayan, so, i-check natin yung expiration date. Of course, kaibigan, kasi nga leading pharmacy, sure tayo na hindi po expired ang kanilang mga gamot at genuine pa. So, ang gagawin ni Ate GB ay ikakat po natin yung gamot isa-isa, their friends. Pagkatapos nating ikat, ilagay po natin sa mga lalagyan. Ayan, halimbawa, kaibigan, ito po ay Rexidol. Siyempre, sa letter R natin ilagay. Dito sa little R, kaibigan, letter. Nabulo na sa Ate GB. Ang hirap mag-Tagalog. Letter. Ang hirap din mag-English. Letter R, kaibigan, no, Rexidol. Ayan, so Rexidol ni Ate GB ay 8 pesos na, no? Ayan, so ikat natin. Ilagay natin dito. Ayan, so ito si Biogesic, their friends. Ilagay natin sa Biogesic na lalagyan. Ayan, letter B. Ilagay natin si Biogesic, their friends. Yung Biogesic na Ate GB ay 6 pesos. 6 pesos kasi imponan 4 pesos lang. So kaibigan ha, hindi ko na lang ipapakita sa inyo kung paano mag-cut, no? Baka maboring pa kayo kaibigan. Basta kaibigan, sana magtinda rin kayo ng gamot. Ayan. So yung mga non-prescription medicine, hindi kailangan ng resita ng doktor. Huwag ka magtinda ng mga gamot kaibigan na pinagbabawal, no? Ayan, itong amoxicillin nga na, excuse me po, huwag niyong iba si Ate GB. Hindi po talaga tayo pwede magtinda ng amoxicillin kaibigan. Talagang hindi. Kasi kailangan po ito ng prescription medicine. So, nasubukan ko na kaibigan na hindi magtinda nito, pero kaibigan may maghanap po talaga. Sabi ko sa kanila, hindi pwedeng bumili, hindi ako makabili kasi nga wala akong resita ng doktor. Pero yung mga kapitbahay ko kaibigan, yung mga customer natin, their friends, alam nyo naman, sasabihin nila magtinda ka na lang Ate JB dahil kami rin hindi makabili dahil wala nga silang resita.
mabuti na lang kaibigan, may few pharmacies po dito sa place namin, sa city namin, na nagbibinta po sila ng amoxicillin kahit wala pong resita. Pero yung mga well-known na butika kaibigan, hindi talaga pwede. Mercury Drug, 360, Rose Pharmacy, hindi pwede. Ayun mga kaibigan, ipakita ko na sa inyo yung mga tinitinda kong gamot. Simpleng gamot kaibigan, no? Yung hindi talaga kailangan ng resita ng doktor. Pero nagtinda pa rin ako ng amoxicillin, dear friends. Kasi may maganda po talaga, no? Ayan, so hindi ko naman sinasabi na magtinda rin kayo ng amoxicillin, no? Kasi nga kailangan talaga ng resita ng doktor. Yun ang mga simple, no? Mga pansakit sa ulo, sakit sa ipin, lagnat, no? Ayan, yung mga pinakita ko sa inyo, yung sakit sa tiyan, magtinda kayo kaibigan, no? Minsan, may pagkakataon, may pagkakataon talaga kaibigan, no? There are times kaibigan na sa TGB, kahit alam kong medyo hindi okay, sabi nila pinagbabawal, pero ginagawa ko pa rin kasi nga gusto ko makatulong sa ating kapwa. Andi nakatulong rin sila sa atin, so vice versa. Again, thank you so much kaibigan. Tinapos yung hanggang dulo ng aking video. Again ha, sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you so much. Malaking tulong po kay Ate GB. Huwag mo lang kalimutan kaibigan yung parati ko sinasabi sa aking mga videos. Hindi imposible, hindi mahirap na umasin sa buhay natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, and we have God in our life. Tiyakan sinsong buhay natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate GB, no? I also love you guys. Sinsong buhay natin, claim it. Again, thank you so much. God bless.